Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang pera. Kapag marami ka nito, marami ka ring options. Nabibili mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Hindi ka na problema kung saan kakain at kaya mong i-provide ang sarili mong pangangailangan at pangangailangan ng iyong pamilya. Ito ang desire at intensyon nating lahat. Ito ang dahilan kaya willing tayong magtrabaho para maabot yung freedom na ating inaasam. Pero ito ba ang tamang formula? Pagtatrabaho ba ang nag-iisang sagot para ma-achieve ang financial freedom? Kung obserbahan mo ang mga tao sa iyong paligid, nakikita mo bang may freedom ang 30 years na sa kanilang trabaho? Malamang ay majority sa kanila ay nagtatrabaho dahil walang choice. Kung hihinto sila sa pagtatrabaho, wala na rin silang kikitain. At dito mo makikita at malalaman ang problema. Ang problema na wala kang income kapag wala kang trabaho. Hindi ito problema kung bata ka pa at malusog pa ang iyong katawan. Pero kapag hindi mo binago ang ganitong strategy hanggang sa iyong pagtanda, malaki ang chance na hindi mo kayang suportahan ang iyong sarili at iaasa mo sa iyong mga anak ang iyong mga pangangailangan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan ng karamihan sa ating mga Pinoy. So ano ang dapat mong gawin para hindi hahantong sa ganito ang iyong buhay? Ang una mong gagawin ay maghanap ka ng trabaho. Ito ang una mong responsibilidad, ang magkaroon ng sariling income. Hindi income ng iyong magulang, income ng iyong kapatid, kundi sarili mong income. Pangalawa, every time na matatanggap mo ang iyong sahod, itabi mo agad ang minimum of 10% galing dito at huwag mo itong galawin. Huwag mo itong ipautang, huwag ibili ng bagong gadget at mag-focus ka lang na palakihin ito. Tapos yung natirang 90%, doon mo ibase ang iyong lifestyle. Kung hindi mo afford na mag-taxi at bumili ng mamahaling kape every week, huwag mo itong bilhin. Tiis-tiis lang muna at sundin mo lang ang iyong budget. Pangatlo, mag-aaral ka kung paano mag-invest ng pera. Kapag meron ka ng income at meron ka ng naiipon, mas mabuting bigyan mo ng trabaho ang iyong ipon para meron kang katulong sa pagkita ng pera. Ito ang tinatawag na investing. Gagamitin mo ang iyong pera at ilagay sa isang asset na kayang mag-generate ng income. Ang iyong asset o investment ay ang golden goose na kapag inalagaan ng maayos ay kayang magbigay sa iyo ng unlimited golden eggs. May mga taong inaasa sa kanilang trabaho ang kanilang income, pero yung mga mayayaman, nakafocus sila sa pagpapalaki ng kanilang assets dahil kapag darating na yung time na gusto na nilang magretiro o nakapagdesisyon sila na gusto nilang huminto sa pagtatrabaho, malaya silang gawin ito dahil meron silang income. Maraming dahilan kung bakit mahalaga ang mag-invest. Una, para malabanan mo ang inflation. Kung hindi mo pa alam ang meaning ng salitang inflation, ito yung pagtaas sa presyo ng mga bilihin at pagbaba sa halaga ng ating pera. Halimbawa, kung meron kang 100 pesos ngayon, tapos ang presyo ng bigas ay 50 pesos per kilo, kaya mo pang bumili ng 2 kilo. Pero kung nagkaroon ng inflation at naging 53 pesos na per kilo ang presyo ng bigas, nababawasan na ang halaga o purchasing power ng iyong 100 pesos at hindi na yun sapat para makabili ka ng 2 kilo ng bigas. So kung patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin tapos yung income mo ay ganun pa rin, maaapektuhan ka talaga ng inflation. Kaya napakahalaga na mag-invest. Kapag meron kang pera na nagtatrabaho sa iyo at nagbibigay sa iyo ng interest, meron kang pangontra sa inflation. Pangalawang dahilan kung bakit mahalaga ang mag-invest ay katulad ng sinabi ko kanina. Hindi habang buhay mananatili tayong bata, kaya kailangan nating paghandaan ngayon ang ating hinaharap. Kapag marami kang investment, malaki ang chance na mabibigyan mo ng mabuting kinabukasan ang iyong sarili dahil meron kang money-making machine na nagbibigay sa iyo ng passive income. Marami pang dahilan kung bakit mahalaga ang mag-invest ng pera at i-discuss na lang natin yan sa iba pa naming videos. Dahil ang main topic natin ngayon ay saan ka pwede mag-invest. Ito ang madalas niyong tanong, saan mo pwedeng ilagay ang iyong ipon para kikita ka pa ng pera? Saan safe mag-invest yung hindi scam? Kaya naman sasagutin natin yan ngayon. Ibabahagi ko sa iyo ang 5 investments na pwede mong paglagyan ng iyong pera. Make sure na malista mo ang 5 assets na i-discuss ko para ma-review mo ito pagkatapos mong panoorin ang video.
So simulan na agad nating talakayin ang unang investment. Asset number 1, Pag-ibig MP2. Siguro naman ay familiar ka na sa Pag-ibig MP2. Isa ito sa popular investment dito sa Pilipinas. Ang kagandahan sa ganitong investment ay less hassle, tax-free, low risk, at saka kahit minimum wage earner ka ay pwede kang mag-invest dahil nagre-require lang ito ng minimum of 500 pesos na initial investment. Ayon sa website ng Pag-ibig, ang kanilang average na dividend rate taon-taon ay 6%. So kung ikaw yung tipo ng tao na gustong mag-ipon and at the same time kumikita yung ipon mo, bagay sa iyo ang mag-invest sa Pag-ibig MP2. Ang programang ito ay para sa mga kasalukuyan at previous member ng Pag-ibig. Para ito sa mga taong naghahanap ng low-risk investment at gustong ma-diversify yung kanilang investment portfolio. One thing to consider lang kung gusto mong mag-invest dito ay siguraduhin mo na ang perang ipapasok mo ay extra o perang hindi mo gagamitin sa ibang bagay dahil merong maturity period ang pag-i-invest dito which is 5 years. Ibig sabihin, hindi mo pa magagamit ang perang pinasok mo sa investment hanggat hindi pa naabot nito ang kanyang maturity. Pero regarding doon sa dividend o interest ng iyong investment, ibibigay naman yon ng Pag-ibig sa iyo taon-taon. At desisyon mo na yon kung gagamitin mo ito o ibabalik sa iyong investment para mas lumaki pa ito lalo. So advice ko kung gusto mong mag-invest dito ay una, mag-invest ka lang ng sakto. Hindi yung sa pilitan na paglalagay ng malaking halaga pero short ka na sa iba mong pangangailangan. Pangalawa, dapat meron kang emergency fund. Dahil hindi mo pwedeng galawin yung perang inilagay mo sa iyong investment, mas mabuting may pera kang nakalaan para sa mga unexpected na pangyayari. So ang mabuti mong gawin ay i-divide mo ang iyong ipon. Pwede mo gawing 50% sa investment at 50% sa emergency fund. Halimbawa, kung kaya mong mag-ipon ng 10,000 pesos buwan-buwan, ilagay mo ang 5,000 pesos sa Pag-ibig MP2 at ang kalahating 5,000 pesos naman ay para sa iyong emergency fund. Mas mabuting meron kang strategy sa pag-i-invest para hindi ka mahirapan sa huli. So isipin mo na lang kung magsisimula ka ngayon sa pag-iipon at ipapasok mo ito sa investment na may 6% interest taon-taon, magkano kaya ang posibleng aabutin nito after 5 years? Hindi na masama, di ba? Asset number 2, CDs or Certificate of Deposits. Kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng isang secure at low-risk investment, ito na ang pinakamagandang investment para sa iyo. Ang CDs or Certificate of Deposits ay isang produkto ng mga bangko na nagbibigay ng mas mataas na interest kumpara sa iyong regular savings. Simple lang kung paano ito gumagana. Una, syempre dapat meron kang ipon, pera na nakalaan lamang sa investment. Pera na hindi mo gagalawin at gagamitin sa ibang bagay. Pangalawa, ilagay mo ito sa bangko as time deposit at hayaan mong sila muna ang gagamit ng iyong pera. Pangatlo, kailangan mo lang hintayin ang maturity ng iyong investment. At pang-apat, ibabalik na ng bangko ang hiniram nilang pera sa iyo kasama ang napagkasunduang interest. Kung ang regular savings account ay nagbibigay lang ng 0.1 to 0.5% interest sa iyong ipon taon-taon, ang CDs ay kayang magbigay ng average 4% taon-taon. Pero depende pa rin yan sa offer ng mga bangko. Posibleng mas maliit o mas malaki pa ang pwede mong kitain na interest. Ang maturity ng ganitong investment ay nagmumula 6 months hanggang 5 years. The more na hindi mo gagalawin ang iyong pera hanggang sa maturity period nito, mas malaking interest ang pwede mong kitain. Isa pang kagandahan sa ganitong investment, aside sa malaking interest, protected ito ng FDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation. Kung sakaling nalugi o nagsara ang bangko na nilagyan mo ng iyong pera, kaya nilang ibalik ang halaga na hindi lumagpas ng 500,000 pesos. Ang risk naman dito ay kapag lumagpas ng 500,000 pesos ang pera mo sa bangko. Halimbawa meron kang 570,000 pesos sa iyong savings account. Tapos nalugi ang bangko na nilagyan mo nito. Unfortunately, 500,000 pesos lang ang kaya nilang ibalik sa iyo dahil yan lang ang maximum na halaga na insured ng FDIC. Pero bihira lang ang bangko na nalugi.
gumagawa rin sila ng paraan para maiwasan ito. Kaya kung naghahanap ka ng safe investment, yung parang nag-iipon ka lang, magandang panimula ang ganitong investment. Kung gusto mong sumubok, puntahan mo lang ang mga bangko sa inyong lugar at mag-inquire ka tungkol dito at ikumpara mo kung sinong bangko ang may pinakamagandang offer. Asset number 3, REITs o Real Estate Investment Trust. Ang real estate ay isa sa mga subok at profitable investments na available sa market ngayon. Pero konti lang nagkakaroon ng ganitong asset dahil sa obvious na dahilan. Kailangan mo ng malaking kapital para magmay-ari ng isang property. Kaya kung sakto lang ang iyong pera ngayon, pero gusto mong mag-invest sa real estate, magandang option ang REITs o Real Estate Investment Trust. Katulad ng ibang investment, bibili ka ng REIT shares sa isang kumpanya na nagmamay-ari ng isang real estate properties. Gagamitin nila ang iyong pera sa pag-expand ng kanilang business kagaya ng mga hotel, mall, apartment at commercial building. Nakakatanggap sila ng income galing sa kanilang mga properties at ikaw bilang isang shareholder ng kanilang kumpanya, bibigyan ka rin nila ng dividend o interest sa perang ininvest mo sa kanila. Ang maganda sa ganitong investment ay low risk at mataas na profit ang kayang ibalik sa iyo. Average 3 to 8% interest per year ang pwede mong kitain. Simple lang kung paano mag-invest sa REITs. Kailangan mo lang bumili ng shares sa mga malalaking kumpanya na merong real estate properties gaya ng Ayala Land, Double Dragon Properties, Robinsons Land Commercial, PhilInvest, Mega World at Vista Land. Makakabili ka nito sa mga accredited online broker ng Philippine Stock Exchange gaya ng Cool Financial, BPI Trade, First Metro Securities at BDO Securities. Ang kikitain mo sa ganitong investment ay nakabase sa performance ng kumpanya na nilagyan mo ng iyong pera. Kaya mabuting pag-aralan mo muna kung sinong kumpanya ang consistent na may malaking return bago ka mag-invest. Isa pang maganda sa ganitong investment ay ang kanyang liquidity. Ibig sabihin, pwede mong i-withdraw anytime ang iyong pera dahil nakatrade ito sa loob ng Philippine Stock Exchange. Hindi katulad ng time deposit na merong maturity at posible ka pang ma-penalize kung i-withdraw mo ng maaga ang iyong pera. Ang REITs ay isa sa mga safe investment na pwede mong simulan ngayon at maganda itong idagdag sa iba mo pang mga investment. Asset number 4, business o sarili mong negosyo. Isa ring magandang asset ang pagkakaroon ng negosyo. Ito ang madalas na goal ng karamihan, especially mga employee. Dahil sa negosyo, flexible ang iyong oras. At kapag napatakbo mo ito ng maayos, posibleng kikita ka ng 10 times mahigit sa sahod mo sa iyong trabaho. Ang inaakala ng karamihan, kailangan mo ng malaking kapital para magsimula ng negosyo. At dahil sa ganitong ideya, wala na silang nasisimulan. Ang hindi lang nila alam, maraming negosyo ang pwede mong simulan ngayon gamit lang ang maliit na puhunan. Kung gusto mong malaman ang mga negosyo na yun, panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol dito. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section ng videong ito. Ang pagkakaroon ng negosyo ay hindi biro, mas risky ito na investment dahil posible ka talagang malugi rito. Ayon nga sa report, 80 to 95% ng mga small businesses ay nagsara at nalugi sa loob ng 5 taon na pag-ooperate. Obserbahan mo na lang yung mga food cart sa loob ng mall. Nakikita mo pa rin ba hanggang ngayon ang mga nagtitinda 5 years ago? Malaki ang chance na majority sa kanila ay walang naibabalik na profit sa kanilang negosyo kaya sila nagsara. Kaya napakabuting maglaan ka muna ng sapat na oras para pag-aralan kung ano yung fundamentals sa negosyo. Dahil ang madalas na nangyayari kaya nag-fail ang isang negosyo, hindi dahil pangit yung product nila, kundi hindi alam ng business owner ang tamang pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Pero kahit ganun pa man, kahit medyo risky ang pagnenegosyo, mataas pa rin ang iyong chance na mag-succeed at makuha ang malaking reward kung willing ka na matuto at mag-adapt sa kondisyon ng market. Asset number 5, ginto. Alam naman nating lahat ang popularity at halaga ng ginto. Malaking parte ito sa ating kasaysayan dahil meron ng gold noong sinaunang panahon at isa ito sa pinakaunang currency o pera na ginagamit ng mga tao dati. Ika nga sa statement ni Robert Kiyosaki, gold is God's money.
Magandang investment ang ginto dahil bihira lang bumababa ang halaga nito. Sa katunayan, mas lalo pang tumaas ang value ng gold noong nagdaang pandemic. Sa tingin ko, mas mabuting mag-store ka ng ginto sa halip na cash dahil mapoprotektahan nito ang purchasing power o halaga ng iyong pera at yan ang main purpose ng pag-i-invest sa gold. Kahit hindi siya ang uri ng investment na magbibigay sa iyo ng malaking income, pero kaya naman niyang protektahan ang iyong yaman. Merong iba't ibang strategy ang mga taong nag-i-invest sa gold. It's either bumibili sila ng physical gold sa mga pawn shop at bangko o di naman kaya ay nag-i-invest sila sa mga kumpanya na nagmimina ng ginto. Kung interesado kang pumasok sa ganitong investment, wala akong ibang maipapayo kundi pag-aralan mo ito ng mabuti at huwag basta magtitiwala sa mga taong nagbibenta ng ginto, especially online. Mas mabuting bumili ka lang sa mga trusted na pawn shop. Lahat ng investment ay merong kasamang risk, kaya napakahalagang mag-aral ka ng mabuti sa investment na plano mong pasukan. Dahil ikaw ang nagmamanage ng iyong mga asset, dapat ay marunong ka ring gumawa ng mabuting desisyon at makapagdesisyon ka lang ng maayos kapag marami kang alam sa iyong investment. So in summary, ang 5 assets na pwede mong lagyan ng iyong pera ay number 1, Pag-ibig MP2, number 2, CDs or Certificate of Deposits, number 3, REITs o Real Estate Investment Trust, number 4, Business o Negosyo, at number 5, Ginto. Sa 5 assets na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang balak mong simulan? At sa iyong opinion, ano pang investment ang magandang pasukan? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong videos na i-upload namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.